Yun, at welcome na naman sa isang episode. So, ang episode natin yun, bibigyan natin ng TLC itong bike natin. At i-check natin kung kamusta na ang Vespa GSX GRX after 3,000 kilometers o isa't kalahating taon. Kaya let's go! So, papabike wash muna natin at papatune up natin. Tamang maintenance lang para siguradong alaga ang ating bike. Ang bike shop na takbuhan natin ay ang Bisikleta Bike Shop dito sa may Congressional Avenue. Malapit lang ito sa amin, kaya dito na tayo nagpapaservice. Mabilis at quality din ang service. Kaya happy ako sa services nila. Sa ibang bike shop kasi, kalahating araw ko nag-aantay para lang sa bike wash at tune up. Dito, within an hour, tapos na lahat. Malamang, may magtatanong, bakit hindi na lang tayo ang maglinis at mag-tune up? Ang opinion ko dito ay mas okay pa din ang professional services para pulidong pagkaagawa. Andyan din ang time constraints natin. Dahil medyo busy na tayo ngayon, hindi na kaya ng oras natin at mas mabagal din tayo maglinis kaysa sa mga sanay na talaga. Kaya ang solusyon ko doon ay outsource na o magbayad na lang ng professional services. Usually, yung mga 2 weeks, nagpapa-maintenance na ako. O kaya naman, around 200 o 300 km, whichever comes first. Pwede kasing sa isang weekend, mga 200 o 300 kilometers na ako. Kaya maintenance na kagad. Ginagawa ko ito para ma-make sure na nasa top condition yung bike. At para sa safety ko na din. Para siguradong laging maintained yung bike, pati na din yung mga components. So ito, basic na bike wash lang, at tune up lang naman. Basta tamang linis sa buong bike. Lalo na yung mga moving parts, tulad ng group set, pati yung gulong. Basta siguradong alaga ang group set, hindi ka masyadong magkakaaberya sa mga rides. Siyempre, pagkatapos ng bike wash, tune up naman para crisp ang shifting at chinecheck kung wala ng ibang aberya, lalo na yung preno. Lalagyan na din ng hangin na desired pampakompleto ng ating maintenance. Yun, nakauwi na ako. Tapos na tayo magpa-bike wash at tune up. Bukas, ibabike check natin dahil may trabaho pa tayo. Kaya kita-kits bukas! Yun! At ito na nga, good morning. Nasabi nga natin, 3,000 kilometers itong bike natin. At consist yun ng short ride, long ride, multi-day ride, paved roads, gravel, ahon, at kung ano-ano. Check natin kung sulit ba to sa 48,000. At ngayon, medyo mas mura na to. 40 to 44 na lang ata. Tapos, kung may mga pinalitan na ba tayong components o may mga masisira na ba tayong components. Tsaka kung yung mga issue natin dati, andito pa din ba? Kung nag-i-exist pa din ba yung mga issue natin. Kaya tara, check na natin. So ito, straight, hindi pala straight. GRX components, STI, FD, RD, brakes, and GRX yan. GRX 400. So, itong torque natin, 4634 na Pro Wheel. Yung cogs, Sunshine cogs, 10 speed, 1136. Yung rotors, hindi Shimano yan. So, unahin natin yung pinalitan lang natin. Lahat ito, stock components pa. So, ang pinalitan lang natin dito is yung kadena. Kasi nag-wear off na yung kadena natin dati. Tapos, ang isang mukhang papalitan na ulit natin, itong spokes. Makikita nyo, medyo parang nagkakalawang na. Yung mga nipples lang pala yan. So, check natin kung papalitan na ba talaga yan. Tapos dito sa bar tape, ayan, medyo nag-wear off na din yung bar tape nya. ODI yung bar tape nito. So, pero mukhang pwede pa naman. At okay pa. So, yun pa lang ang napapalitan natin. Lahat stock pa. Yung components nito, check nyo na lang. Doon sa isang video natin ay binike-check natin mismo yung bike. Pero wala pa talaga pinapalitan. At hindi tayo masyado binibigyan ng sakit ng ulo itong bike natin. Since nakaka 3,000 kilometers na tayo, madami-dami na. At mahaba-haba na din yung napadyak. Malamang, itong cogs natin, papalitan natin to pag nakatatlong palit na tayo ng kadena. Yung pangalawang kadena natin, hindi pa naman nag-wear off yan. Okay pa. Itong gulong natin, okay pa. So, mga 8,000 to 12,000 kilometers. O kaya kung pudpud na talaga yung threads niya, doon natin papalitan. May isa pala tayong magandang balita dito sa nabili natin. Yung tires niya pala is WTB tires. Ang maganda dito sa WTB tires, hindi pa ako nagkakaroon ng puncture. So sa buong 3,000 kilometers na yun, hindi pa ako napa-flat ng puncture. Ang flat ko lang doon is nung na-aksidente ko, pumutok yung gulong kasi naiipit talaga. So yun lang talaga. Pero puncture wise, wala talaga. Hindi ko lang alam kung swerte ba talaga ako o kung malupit pa talaga yung WTB tires. So sa frame, ang mga issue na lang is nag-wear off na yung kulay. So mga isa't kalahating taon na kasi ito, medyo nababak-bak-bak-bak na.
So yung mga issues natin, andun pa ba? So yung isang issue natin yung rotors, parang bengkong. Pero ngayon parang hindi na naman siya bengkong, hindi na siya masyado ina-adjust. Wala na din masyadong natunog na sumasayad yung rotors. So harap at likod yun. Yung isang issue natin dati, yung sumasakit yung likod sa ahon. So mukhang saddle height naman yung problema doon. Na-resolve na din natin yun. So yung last issue ko na lang, mukhang mahaba yung stem. Sumasakit yung palad natin. Subukan natin humanap ng mas maiksing stem, mas positive pa na stem, para medyo upright yung position natin. Yun, pumasok na ako sa kwarto. Ang ingay ng manok tsaka ng mga aso Sulit ba? Yung bili natin sa 48,000. No, kasagsagan pa yun ng pandemic, medyo mahal pa. Ngayon mga 40 to 44 na lang. Para sa mid-end na gravel bike, sulit siya. At hindi ka talaga masyadong bibigyan ng sakit ng ulo. Pero siguro na din, dahil din sa proper maintenance na ginagawa ko, kaya napoprolong niya yung buhay ng mga components. Pero hindi din naman ganun kadami yung 3,000 kilometers sa loob ng 1.5 taon. Kung leisure cycling lang naman at tamang ensayo. Kasi sa loob ng 1 taon dati ng pandemic, yung isang bike ko naka 8,000 kilometers mahigit yun. Kung may budget, mas okay na bumili na talaga ng mga subok na components tulad nung GRX components. So yung mga nakalagay dun sa Kespor gravel bike, parang okay na yun para sa akin, para sa mid-end gravel bike. Meron pa din mga high-end gravel bikes. Malamang yung ibang components nun mas maganda dun sa mid-end. Pero syempre, kailangan mo pa din ng proper maintenance. So para sa akin, sulit yung 48,000 kung hindi naman ako masyadong nasisiraan sa biyahe. So yun, kanina yung issues, yung palad na lang naman. So papalitan ko ng stem dahil kahit mag gloves ako, wala, sumasakit pa din kasi feeling ko yung weight nandun sa palad mismo dahil aggressive yung position at kung medyo upright yung position, feeling ko hindi naman siya masyadong sasakit. Sa mga components, kung papalitan ko lang naman siguro dyan is yung pag nag-wear off yung cogs, syempre pero hanap pa din tayo 1136 na cogs, baka Shimano na yung crank 4634 kasi yun. Syempre hindi naman tayo ganun kalakas sa ahon. So baka mas okay palitan ng 4630. Pero syempre medyo mahal din yung GRX na crank. Mga 6,000 to 7,000 din. Tapos ano pa ba? Yung rotors pala. Yung laging bengkong na rotors. Pero ngayon wala pa naman siyang issue. Na-fix naman. Na-resolve niya mag-isa. Siguro kakaayos din ng mekaniko. Tupi niya din ng rotors. So ang isa pa palang kailangan ko gawin dito sa bike is ipa-overhaul yung bike para makita mismo yung loob kung ano na ba talaga yung lagay. Kung may mga kinakalawang na ba, may mga paliti na ba, kailangan yun. Recommended yun for 1 year. So medyo, na ako doon, overdue na ako. 1.5 years na. Kaya yun, babalita ako kayo pag nagpa-overhaul na tayo ng gravel bike natin. At kung may mga papalitan na pyesa, dahil kailangan talaga palitan. So, recommended ba itong Kespor GSX GRX 2022 sa halagang 48,000 na nagmura na ngayon yung mga bagong labas? Siyempre para sa akin, onting sakit ng ulo lang, onting aberya pag nasa actual na biyahe na kami. Kung may budget para sa mid-end na gravel bike, consider nyo ang Kespor GSX GRX. At dito na natin tatapusin ang episode na to. Ang episode na kinamusta natin ang ating gravel bike after 3,000 kilometers o 1.5 taon. Hanggang sa muli, salamat!